Di ba nga sasampahan nila ng kasong plunder itong si Senator Marcoleta sa ombudsman. At ang dahilan ng ombudsman kaya nila nakitaan ng probable cause dahil nga doon sa hindi nga pagdedeclare ni Senator Marcoleta ng kanyang mga donation campaign na nakuha doon sa kanilang sose, yung doon sa expenditure, yung tinatawag nilang sose. Ngayon, kung yun ang nagiging basihan ng ombudsman para sampahan nga ng kasong plunder na non-bailable si Senator Marcoleta para hindi nga siya makalabas ng kulungan at hindi siya makaboto o makasali doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nagbigay po ng pahayag yung COMELEC tungkol nga rito sa kaso ni Senator Marcoleta regarding nga doon sa undeclared na campaign donation na nakuha niya. At dito nga nilinaw na ibinasura po nila yung kanilang yung kaso ni Marcoleta gawa nga ng hindi naman daw dumabag siya sa panuntunan ng COMELEC. Pero yun nga yung nakita ng ombudsman. So parang kung titingnan natin dito na parang pinalalabas ng ombudsman na nagkamali ang COMELEC tungkol dito sa naging hatol nila na ibasura yung pagkaka-disqualify, kasi pinapa-disqualify nga po ng mga ng mga nagpetition nito, at ito binanggit din naman ni Ping Lacson. Pinadi-disqualify nila si Senator Marcoleta gawa nga dun sa hindi niya dineclare dun sa kanyang sose at sa kanyang salin yung nakuha niyang campaign donation nung nakaraang senatorial election. So ito, panoorin po natin yung naging paglilinaw po rito ng COMELEC. At sinasabi nga nila na dinismiss nila yung kaso ni Senador Marcoleta tungkol nga dito sa undeclared na donation. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Kaso ni Senador Rodante Marcoleta na kung saan ang komisyon 601 ang voting. Ang komisyon ay nagsabi na tineterminate na yung investigasyon patungkol sa kanya doon sa issue ng hindi pagkakatugma ng kanyang salin at saka sose, sapagkat ito po ang naging maliwanag sa komisyon sa aming balitaktakan, debate at usapin na ang akusasyon po sa kanya, motu proprio ng aming Political Finance and Affairs Department, ay meron siyang hindi na ilagay, na isama sa kanyang SOSE, Statement of Contributions and Expenditure, na sinasabi ng, kahit sa social media, paano raw siya nagkaroon ng gagastusin samantalang walang nakareflect sa kanyang salin. May ganon. So yan ay inalam mabuti ng aming Political Finance and Affairs Department. Nung po siya ay sumagot, ang kanya pong kontensyon ay merong nagbigay sa kanya na 3 donors, at yung 3 donors na ito ay nagbigay daw sa panahon naman na siya ay hindi pa kandidato. Nagbigay daw sila sa panahon na nag-file siya ng kanyang candidacy, pero bago sumapit yung unang araw ng campaign period, na at that time, noong 2028 ay February 11, 2025 ay February 11, 2025. Samantalang nagbigay daw sila on or before the end of December 2024. Sabi po niya, sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus COMELEC, ay hindi pa kandidatong ganap ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy dahil mas maaga talaga ang filing sa isang automated election, pero kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Yan ay 70 araw sa national position at 45 araw sa local na posisyon. Ang determinasyon po ng PIFAD. Ayan po, malinaw tinerminate po ng COMELEC yung reklamong isinampa kay Senator Marcoleta. So makikita nyo naman, mababasa nyo naman po dyan sa title sa ilalim po ng habang nagsasalita po si COMELEC Chairman George Garcia, na COMELEC sa kaso versus Senator Marcoleta walang patunay na nakagawa siya ng anumang election offense. So malinaw COMELEC po ang nagsalita at sinasabi nga nila na walang election offense na nagawa si Senator Marcoleta. Pero
desidido yung ombudsman na sampahan ng kaso si Senator Marcoleta ng plunder. So alam na kung bakit plunder ang ibinigay o bakit plunder ang ikakaso kay Senator Marcoleta. So yung sinasabi nga nila na talagang lahat ng criticize o kritiko ni Bongbong Marcos ngayon wini-weaponize, talagang gagamitin ang lahat ng resources ng gobyerno para patahimikin, para i-neutralize, para manatili po sa posisyon itong si Bongbong Marcos. FAD na sinang-ayunan ng Commission NBank ay number one, talaga pong sadya sa ating pong umiiral na Omnibus Election Code na 1985. Kapag ang isang kandidato ay hindi naglabas o hindi nagsulat o hindi hindi lahat nilagay yung dapat na hinihinging dapat nakalagay sa SOSE, yan po ay punishable. Yan po ay isang election offense. Yan po ang nakalagay sa Section 109 ng Omnibus Election Code na dapat ilalagay lahat yung mga dapat na hinihingi ng form ng SOSE. Ngayon po, ang sabi rin po ng Omnibus Election Code, Section 262, ito ay isang kasong kriminal, ito ay isang election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. So yung po ang inalam ni PIFPAD namin, yung Political Finance and Affairs Department, sa Jabang, meron siyang criminal liability or pwedeng kasuhan siya ng election offense dahil dyan. Sa pag-research po at malalim na pagtingin dito sa naging kasong ito, naalaman po na meron pala tayong isang batas, Republic Act 7166. Yung pong Republic Act 7166, more or less 2007 po yan, yan po ay nagpo-provide ng tinatawag na synchronization of election. At yung pong synchronization of election na yan, Republic Act 7166, na naipasa ng Kongreso at naging batas, meron po siyang provision Section 14. Nire-reiterate sa Section 14 ang pagpa-file ng SOSE ng lahat ng kandidato. Ngayon po, ang pinaka-importante ay yung Section 39 ng mismong Republic Act 7166, yung batas na binabanggit natin. Lumalabas doon, yung po pala ay ang title noon, Repealing Clause. Ano pong ibig sabihin? Ito ay isang probisyon ng isang batas na meron siyang mga binabago sa mga nakaraang batas na umiiral patungkol sa parehas na issue or subject matter. Isa po sa binabagong probisyon o nire-repeal, binabaliwala, ay yung pong Section 109 ng Omnibus Election Code. Na ibig sabihin na ito po'y binabaliwala na nangangahulugan, dinidecriminalize ang ibig sabihin. Hindi na siya ginagawang kasong kriminal. Kaya kung ang isang kandidato, base doon sa batas na ito, na Republic Act 7166, ay hindi nagdetalye ng dapat idetalye, na nire-require sa kanya ng Section 109, ay hindi na siya liable criminally. Maaaring may liability civil, yung kalimitan ng civil, yung mga pagbabayad ng fine, o kaya pwedeng ideklara na hindi as if hindi nag-file ng SOSE. Pero sa ating pong batas, kapag hindi ka lang nag-file ng SOSE, hindi po ito kasong kriminal, ito po ay administrative at pwede lang pagbayarin ng depende sa 5,000, minsan 20,000. Kita nyo, hindi naman pala kasong kriminal ang dapat na isampa kay Senator Marcoleta na which is yung plunder nga. Dahil nga mayroong batas dito na kumbaga parang inamend yata to 2007. Kasi yung unang binanggit dito ni COMELEC Chairman na George Garcia is yung 1987 Omnibus Election Code na nerepaso nung 2007. Siguro hindi ito nabasa ng ombudsman o talagang hindi nila binasa kasi hindi papabor sa kanila eh. So yung binasa, ang tinignan lang siguro ng ombudsman ni Boying Remulla yung papabor sa kanila. So, kailangan mag-usap itong si George Garcia at si Boying Remulla at sabihin nga nito ng COMELEC, uy, Boying, merong nakalagay sa Omnibus Election Code na hindi na saklaw ng criminal case yung hindi pagsusulat doon sa SOSE ng mga campaign donor, ng mga nakuwang donation. Kasi baka talagang sinadya lang or hindi nakita ni Boying Remulla na may nakasaad doon sa bagong Omnibus Election Code na sinasabi nga ni
COMELEC chairman George Garcia. So, baka alam niyo 'yun, 'di ba, para kung isipin niyo, paano nangyaring masasampa ng kasong plunder kung yung mismong COMELEC sinasabi na walang nilabag si Senator Marcoleta. So, ibig sabihin lang talaga, ipinipilit lang ni Boying Rimulya na i-bend yung law para lang talaga mapagbigyan yung kagustuhan ni Bongbong Marcos. Depende sa posisyon ng mismong involved na respondent. So, lumalabas po yung mismong probisyon na nagmamandato at may parusa na 1 hanggang 6 taon ay nabaliwala na. Yan po ngayon ay hindi na kasong kriminal. Ngayon po, sabi rin po ng halos lahat ng miyembro ng komisyon ay yung pong 3 na nagbigay ng donasyon ay dapat kasuhan sa Law Department ng COMELEC ng kasong criminal or election offense, sapagkat yung pong pagkaka-repeal o pagkakabaliwala o yung pagiging decriminalize noong mismong hindi pagre-report ng tama ay hindi applicable sa mga nag-donate. Ito po ay applicable lamang sa mga kandidato. So sabi po ng PIFAD na nirekomenda sa NBank, dapat kasuhan yung 3 sa Law Department ng Komisyon upang magkaroon ng formal na preliminary investigation. Yun naman po rin ay sinang-ayunan ng Commission and Bank at therefore maaaring i-file na rin po yung kaso dyan sa Law Department natin. At yan naman po. So, dapat pala rito, ang dapat makakasuhan lang dito, base na rin dito sa sinasabi ni COMELEC chairman, yung mga nag-donate lang. Pero dahil nga ang ombudsman, talagang kailangan idamay si Marcoleta. Dahil nga siyempre, kasama sa mga Cayetano Black yan, na sinasabi nga nila na kaalyado ng mga Duterte. So talagang ipinilit nila na yung pag-absuelto ng COMELEC, binali po ngayon ng ombudsman para makasuhan talaga kung si Senator Marcoleta. So abangan natin kung ano yung mangyayari sa kasi pwede magamit ito ni Marcoleta itong COMELEC resolution or decision tungkol nga dito sa undeclared na campaign donation na ginamit nga niya. So yun nga lang, kahit na sabihin natin na magagamit to ni Marcoleta, kapag nagbaba na po ng warrant of arrest at pinakulong na si Senator Marcoleta, tatakbo pa rin po yung hearing. So mananatili po siya sa kulungan, gawa nga ng hindi siya makakapagpiyansa kagaya ni Senator Jinggoy Estrada. So abangan po natin kung ano pong mangyayari sa mga susunod na araw, kung talaga bang tutuluyan ni Boying Rimulya itong si Senator Marcoleta, kahit na ang panawagan nga po ng mga kapatid na taga-Iglesia ni Cristo, maging maging patas lang po ang ombudsman. Pero sabi ng nakakarami nga, talagang tutuluyan nga ni Boying Rimulya itong si Marcoleta, gawa ng isa rin sa mga bumabati ko sa kanya to. Kaya talagang magiging no mercy rito si Boying Rimulya. So abangan na lang po natin sa mga susunod na araw. Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.